Morning guys! Samahan niyo ako magluto ng munggo. Tanghalian namin today is munggo. So, samahan niyo ako magluto. Morning! Ipasin natin itong mga basketball. Basketball. Get your ball. Get your ball. Basketball. Your basketball is on your house. Magmunggo ka na today. Share kami sa ulam. Pero siya gagastos. Siya na bumili nito. Sabi ko, dun munggo tayo bukas. Friday. Usual, pag Friday, munggo daw. Nagwawala yung isang bata dito. Gusto niya ng bolang yung basketball daw. Eh, nasa bahay nila. Tagal namang maghimay nito, napakadami naman kasi itong dahon ng ampalaya. Baka pag kinain ko yung munggo mapait na. Ang dami naman nilang binili. Sayang naman kung hindi ko siya ilalagay. So, iubos na lang natin. Diba yan yung kagandahan pag may tinanim ka, meron kang aanihin. I mean ba yung yung sa mga anak. Diba, wala kami panggastos ngayon eh. So, sagot muna nila. Abusan kami ng anda. John, bili ka muna ng munggo. Pero ulam namin to syempre. Ako lang magluluto. Share kami sa ulam. Dami! Gosh. Baka yung munggo ko ay puro ampalaya na. Pero masarap di ba pag maraming ampalaya? Sarap yung munggo pag maraming ampalaya. Minsan nga nilalagay ko yung yung bunga. Sarap din. May bunga ampalaya. Meron pa ako din sa ref eh. Pag nag-i-stack ako ng gulay guys, ginagawa ko nilalagay ko sa ref. Kahit ilang araw siya dun sa ref. Kahit maluto siya dun sa ref. Maganda pa rin siya pag nilagay sa sa ulam. Gagawin mo nga lang is kung gusto mong hindi lutong-luto, pwede naman. Pero ako kasi sinasabay ko sa sa pagluluto, lalo pag kasi minsan iba yung lasa. Yung iba naman, binablanch muna. Katulad halimbawa nitong ampalaya. Iba ito. Gagawin nila dito, iba-blanch nila muna to sa mainit na tubig. Siyempre, blanch nga eh. Diba? Tapos, pagka-blanch nila, palamigin. Diba? Papalamigin nila to. Tsaka nila ilalagay sa isang sealed na plastic o kaya dun sa, yung may ziplock na gano'n na plastic. Tapos, saka nila i-stock to sa ref. Then, pag lulutuin nila, kukuha lang sila dun, diba? At least, hindi nasisira yung mga gulay. Hindi katulad ng pag yung nilagay mo lang talaga sa chiller, diba? Sa baba, yung ref. Yung iba, nabubulok. Kasi hindi naman lahat nagagamit talaga eh. Yung mga nabubulok talaga. So, kailangan natin gawa ng paraan para hindi masayang ang ating mga gulay. Dahil pera yon, binili natin yung pera. Kaya sayang. So, kailangan maroon tayong naisip natin kung paano natin gagawin yung mga bagay-bagay para hindi nasisayang. Diba guys? Tipid tips yan. Tapos, yung mga ako ng itong mga tangkay, gagawin ko tong abono ng aking mga halaman. Sayang eh. Kaysa itapon ko, di ba? Check na natin yung ating munggo kung malambot na siya. Pero is may sandok. Pagdali natin yung mga impurities na dumi sa kaldero. Tigas pa. So, pakuluan pa natin. Mamaya, pag kulang pa yung tubig, dadagdagan natin siya ng tubig. Tingnan natin yung ating munggo.
Oh. Diba? Kunti na lang yung tubig. So, dadagdagan natin ng tubig. Ayan. Dagdagan natin ng tubig. Tapos, medyo lakasan natin ng unti yung kalan with medium. Nasa medium high tayo. Okay. Then, hintayin natin sila ulit. Hintayin natin ulit kumulo. Pag kumulo na siya, hinaan ko ulit yung apoy. Kasi hindi naman nadadala sa lakas ng apoy yung paglambot ng munggo o yung mga karne natin. So, kailangan natin siyang hinaan pag kumulo na. Kasi nga, para din hindi madaling maubos yung tubig nila. So, habang kumukulo siya, diba, unti-unti rin lang nauubos yung tubig. Kaya, pag kasi malakas yung apoy, tendency nun, maiiga kaagad yung tubig. Pero matigas pa yung pinapalambot natin. So, kailangan natin siyang hinaan once na siya ay kumulo na. Tips yun, guys. At habang hinihintay natin siyang kumulo, linisin natin yung mga kalat dito sa lababo. Diba? Pag mamaya, hindi na natin siya gagawin. Diba? Ganun yun, guys. Pag walang ginagawa, kailangan mo nang gawin yung mga diba? Para mamaya, hindi na siya gagawin, diba? Diba naman yung gagawin mo? Disiplina sa basura, guys. Ibukod ang nabubulok sa di nabubulok. Dahil bakit? Matagal dumaan ang basura namin dito. Once a week dumadaan ang basura namin. So, pag sinama ko yung mga nabubulok dun sa basura na hindi nabubulok. Yung uod. Di ba? Uod siya. Magiging siyang langaw. Magiging siyang bangaw. Oh. So, ang tendency nun, pag naging bangaw, diba? Pangit. Papasok sa loob ng bahay natin. Kaya dito sa amin walang langaw. Kasi nga, kailangan nating ibukod yung nabubulok sa di nabubulok. Okay guys, sa inyo lahat at sa ating lahat. Dati kasi hindi ako nagbubukod talaga niyan. Yung ginagawa ko noon, pinaplastic ko lang siya. Nilalagay ko siya sa plastic. Tapos sinasama ko siya sa basura. Kaya, pag tapon ko ng basura, hindi ko na naiintindihan yung amoy. Kaya, ngayon, ginawa ko na siya para iwas langaw din, iwas uod, para hindi siya mabaho. Diba? Oh, kumukulo na to guys. Hahaluin ko lang. Then, hihinaan ko na ulit siya ng apoy. Para hindi siya kaagad maiga. Same time, lumalambot siya, pero unti-unti din yung tubig ng pag-iga niya. Okay. Wait ulit natin. Okay, tingnan natin yung ating munggo. Tingnan nyo guys. Malambot na siya. Sinasabay ko yung karne pala dito. Yung mga laman niya, sinasabay ko sa pagpapakulo para sabay siyang lumambot sa munggo. And then, yung taba naman niya, yun yung gigisahin ko. Mamaya, hahanguin ko muna to saglit. And then, magigisa na tayo ng para sa niya. Hindi ko siya dinidiretsong gisa kasi nga gusto ko palambutin muna yung karne. Kain muna natin at hahanguin ko siya. Hanguin natin. Then, kawali. Maghahanap ako ng this time, lulutuin natin yung taba. This is the taba. Lagyan natin dito. Lalagyan ko siya ng tubig para lumambot siya. Then, gagawin ko siyang chicharon. Nalaglag na dahon. Sayang. Okay, dyan.
Takpan muna natin saglit para madali siyang kumulo. Yung ano nung takip is para madali siyang kumulo. Para yung init niya makulog dun sa loob. So, kukulo siya kagad. Gasa na natin yung mga pinagamitan natin. Katulad nito. Pinaglagyan ko ng taba. Gasa na kasi para hindi na siya natatanggap sa baboy. Ayun. So, wait natin guys. Ayun, naiga na yung tubig niya guys. Ngayon, pamamatikain ko siya. Parang chicharon ba. Dito ko siya, pamamatikain ko siya. Para dito ko na rin sa ibigay siya. Ayan. Medyo mga 5 minutes. Okay na? Tingnan niyo guys. Ayan. Ganyan na siya. So, pwede ko nang igisa yung bawang, sibuyas, at kamatis. Ang galing na yung stand lang phone ko. Pwede ko na siyang igisa. Hindi ko na siya babawasan ng mantika kasi masarap naman siya. Pero babawasan ko pala siya. Ang dami niya. Baka makolesterol naman ako. Okay. Unahin natin yung bawang. Hindi naman natin ito kailangan sinigin yung bawang. Ano lang, medyo pag lumabas na lang yung aroma niya. Diba? Sunod na rin natin ang sibuyas. And kamatis. Yung kamatis ko, galing yung sa rep. Yung kamatis, pag nilagay mo siya sa rep, sa freezer pala, mitigas siya. Mitigas siya. Tapos, pag nilagay mo na siya, pag lulutuin mo na siya, hihiwain mo, siyempre, matigas. Pag yung lalagay mo na siya, malambot na siya. Oh. Kaya, parang yung tomato sauce. Takpan natin na yan. Saglit lang. Okay. Tapos, saka natin sa ihalo. This time is gonna be hahanguin ko muna ulit siya. Hanguin ko muna itong kawali. Bay, isasalang ko itong isa naman. Okay. Yan na siya guys. O, diba? Lalagay ko na siya dito. Diba? Huwag nyo napansin yung kawali ko. Kasi hindi na matanggal yung ano yan. Uling yan sa pot niya. Tapos, so, nadagdagan ko siya ng, ano kayo, hindi ko nadagdagan ng tubig. Nalagyan ko na siya ng pampalasa. Ang tagal magluto ng munggo. Iubos ko na to kasi bawas naman na siya. Then, ilalagay na rin tayo ng asin. Pwede na natin siyang timplahan. Tansyado. Asin. Kunti muna pa. Baka mamaya umalas. At syempre, additional pampalasa, magic sarap. Pakuluan natin siya na 2 minutes.
Okay, this time guys, kumukulo na siya. Inukulo na siya at dahil natimplahan naman nga natin to, ilalagay ko na tong ampalaya. Pakarami. Okay. Lagay ko na yung ampalayas. Then, that's it guys. Luto na ang ating munggo. Okay. Tingnan nyo guys. Okay. Diba? Masarap na munggo. Diba? Naisip ko lang kagabi kasi sabi ko Friday tomorrow mapagmunggo. So, papatayin ko na yung apoy dahil luto na siya. Okay guys, once again, thank you for watching. Bye-bye!